Magandang araw sa inyong lahat mga nabarkads. Nandito na naman si Cardo Mekaniko at handang magbigay ng mabisang solusyon sa inyong mga sasakyan. Mayroon na naman akong isi-share sa inyong mga nabarkads patungkol sa problema o solusyon sa inyong mga sasakyan. Ang ibabahagi ko ngayon mga nabarkads ay ito yung tinatawag na alternator sa inyong mga sasakyan. Ito yung tinatawag mga nabarkads na alternator sa inyong mga sasakyan. At hindi pa nakakaalam ng nabarkads ay ito yung tinatawag na alternator motor sa inyong mga sasakyan. Siya yung nagbibigay ng kuryente sa ating mga sasakyan o sa inyong mga sasakyan. Siya yung kung sa mga motorcycle ng nabarkads ay ito yung tinatawag na regulator rectifier sa ating mga motorcycle. Ang una kong i-share sa inyo mga para malaman nyo ay paano ba natin malalaman kung may sira na yung alternator ng inyong mga sasakyan or hindi na sapat yung charging niya papunta doon sa ating mga baterya. Hindi na sapat niyang binibigay niyang kuryente papunta doon sa ating mga baterya sa ating mga sasakyan or motorcycle. Mayroon siyang 5 packs mga nabarkad na dapat nyong titingnan or check upin kung maayos pa ba yung alternator motor ng inyong mga sasakyan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy para nabarkads. Umpisa na natin yung 5 packs na yon kung paano ba natin malalaman o paano ba din check upin kung mayroong problema na yung mga alternator ng ating mga sasakyan. Ang unang problema na barkads na dapat nyong titingnan sa inyong mga sasakyan ay loss power at electrical system. Kung mapapansin niyo na barkads ay kung maglo-loss power ang inyong mga sasakyan na barkads at maapektuhan din yung buong system ng inyong mga sasakyan kasi siya yung nagbibigay ng mas sapat na kuryente papunta doon sa ating mga battery at saka yung ignition coil ng ating mga sasakyan. Pag meron ng problema ang inyong mga alternator na barkads ay maapektuhan din yung kuryente ng buong system ng inyong mga sasakyan kasi siya yung nagbibigay ng kuryente papunta dun sa ating battery. Ang battery naman magbibigay ng kuryente papunta dun sa ating mga ignition coil sa ating mga sasakyan. Kaya malaking bagay na barkads na malalaman nyo na barkads kung meron ng diferensya or meron ng nagmamalfunction ng inyong mga alternator ng inyong mga sasakyan. Ang pangalawa na barkads ay mapapansin nyo na barkads ay yung headlight ng inyong mga sasakyan ay humihina yung ilaw sa inyong mga headlight or nagpiplik, kumukurap-kurap na barkads yung inyong mga ilaw sa inyong mga sasakyan or meron siyang nag-indicate dun sa mga dashboard ng ating mga sasakyan. Ayon ang sintomas na barkad na palitin na yung starter motor ng ating mga sasakyan kasi hindi na siya nag-charge ng maayos mga barkads. Yun ang una nyong titingnan sa inyong mga sasakyan na barkads na sintomas. Ang pangatlo na barkads ay mahinang power doon sa ating mga battery. Hindi na siya nagbigay ng sapat ng kuryente papunta doon sa ating mga battery. Kaya pag i-start natin sa ating mga sasakyan na barkads ay hindi kaya ng baterya na ipa-start yung starter motor sa ating mga sasakyan kasi mahina ang karga ng ating mga alternator. Hindi niya napupuno ang baterya ng kuryente kaya nagresulta na barkads na mahinang kuryente papunta doon sa ating mga starter at hindi niya mapaikot yung flywheel sa ating mga sasakyan kaya nagkukos siya ng flicking. Yung hindi siya nag-i-start na barkad kasi mahina yung kanyang kuryente na barkads. Yun ang dapat pangatlo nyong titingnan. Ang pang-apat na barkads ay pang-5 na patala tayo na barkads. Ang pang-apat na barkads ay nagkukos siya ng maingay na barkads sa ating mga engine. Kung napapansin nyo na barkads ay maingay siya na barkads ay titingnan nyo. Paano nyo titingnan na barkads kung mayroon ng ingay o hindi nyo alam kung saan ba yung nag-iingay sa inyong mga sasakyan ay subukan nyo tanggalin yung mga belt o sinpertin belt sa inyong mga engine na barkads at kung mawawala yung ingay na barkads pag tinanggal nyo itong belt dito na barkads kasi may nakakabit na belt dito
pag nawala yun na barkads ay mawala rin yung, pag matanggal na yung belt na barkads ay mawala yung ingay. Ang ibig sabihin nyo na barkads ay ito yung maingay kasi may bearing to sa loob ng pulley na barkads. Yun ang tinatawag na pulley. Mayroon to siyang bearing sa loob na barkads. Sa katagalan na barkads ay mag-stack up yung bearing, kaya mag-iingay nyo na ang bearing sa loob ng ating mga alternator pulley sa inyong mga sasakyan ay makarinig kayo ng maingay na bearing o bakal na sumasayad. Yun ang dapat nyong titingnan na barkads sa inyong mga alternator. Yun ang dapat nyong titingnan, yung headlight, mahinang headlight, tapos maapektuhan yung power sa inyong mga kurente pag-start, sa inyong mga ignition coil sa baterya, at saka makarinig kayo ng ingay. At saka na barkads ay pang last natin na barkads ay ano nga ba ang trabaho ng ating mga alternator? Ang alternator na barkads ay ano ba ang trabaho sa ating mga sasakyan? Itong alternator sa ating mga sasakyan na barkads. Ang alternator na barkads may tinatawag na alternator ay electrical generator converts mechanical energy to electrical energy. Yun ang tinatawag na kumbaga sa ating mga motorcycle na barkads, yun ang tinatawag na AC to DC. Yun ang alternating current to convert direct current. Yun sa ating mga motorcycle. Ang sa mga sasakyan naman ay general convert ay tinatawag na mechanical energy to electrical energy. Yun ang tinatawag sa ating mga alternator. Kumbaga ay ang AC, ang alternating current to direct current, siya yung i-convert na yung alternating current to direct current. Yun ang trabaho ng ating mga alternator. Kasi may dalawang uri ng alternator na barkads. Mayroon siyang dalawang uri sa ating mga mayroon siyang uri sa mga industrial. Yun ang tinatawag na rotating magnetic field stationary armature. Yun ang tinatawag doon sa ating mga industrial housing na gumagamit ng alternator. Yun ang tinatawag na rotating magnetic field with stationary armature. Yun ang sa mga industrial. Ang sa mga sasakyan naman na barkads ay ang tinatawag yung rotating armature with stationary magnetic field. Yun ang tinatawag sa ating mga sasakyan. Ito yung barkads sa ating mga sasakyan. Ito yung tinatawag na rotating armature with stationary magnetic field. Yun ang tinatawag na alternator motor sa ating mga sasakyan. Mayroon siyang dalawang uri. Dapat sa barkads ay naintindihan nyo na barkads yung dalawang uri ng ating mga alternator at malalaman nyo kung ano ba ang trabaho ng ating mga alternator sa ating mga sasakyan, or ano ba yung trabaho ng mga alternator motor sa ating mga industrial na ginagamit. Yung malalaking motor yun na barkads na tinatawag na rotating magnetic field with stationary armature. Yun ang tinatawag sa ating mga alternator na ginagamit sa ating mga industrial building. Ang sa mga sasakyan naman na barkads ay yun ang tinatawag na rotating armature with stationary magnetic field. Yun ang tinatawag sa yun ang tawag ng alternator motor sa ating mga sasakyan. Tandaan niyo na barkads ang limang problema sa ating mga alternator motor sa ating mga sasakyan ay yung lost power at maapektuhan din yung mga kurente, buong kurente na barkads sa ating mga nadumadalaw sa ating mga electrical ay maapektuhan din siya na barkads. At pangalawa ay headlights, nagdi-dim light siya, mahina yung headlights niya na barkads at nag-indicate yung ilaw niya sa loob ng ating mga canister. Yun ang tinatawag, yun ang sintomas na barkad na mahina na yung charging ng ating mga alternator. Ang pangatlo na barkads ay hindi niya sapat nagbigay ng power apunta doon, hindi niya kayang paikutin yung flywheel ng ating mga engine, kaya hindi siya aandar kasi mahina yung kurente galing doon sa battery. Kasi ang battery hindi napupuno ng alternator para mag-charge siya ng magandang kurente papunta doon sa ating mga engine. Ang pang-apat na barkads ay
growing noise, may ingay yung alternator motor sa ating mga sasakyan, kaya nag-stack up na yung bearing sa ating mga alternator motor, mga dabarkads. At hanggang sa muli dabarkads, sana at naliwanagan kayo dabarkads patungkol sa problema or solusyon sa inyong mga alternator, paano wala siya i-diagnose kung mayroon man siyang problema sa inyong mga sasakyan, ay malaman nyo kaagad kung sira na yung alternator motor sa inyong mga sasakyan, at malalaman nyo rin kung ano ba talaga ang trabaho ng ating mga alternator motor sa ating mga sasakyan, at alam nyo na rin kung may dalawang uri yung alternator sa ating mga ginagamit sa ating mga sasakyan or sa industrial. Ang ginagamit sa industrial, mga dabarkad, ay yung tinatawag na rotating magnetic field with stationary armature. Ang sa mga sasakyan na mga dabarkad ay tinatawag na rotating armature with stationary magnetic field. Salamat sa inyong panunood, dabarkad, at sana naintindihan nyo yung paliwanag ko patungkol sa inyong mga alternator motor sa inyong mga sasakyan or sa mga industrial. At kung nagustuhan nyo yung video ko, dabarkad, sana mag-like kayo, dabarkad, i-share nyo, dabarkad, para marami tayong matutulungan at maraming makatulong din tayo sa ibang tao na magkaroon ng idea or solusyon sa ilang problema sa kanilang mga sasakyan, dabarkad. Hanggang sa muli dabarkad, at patuloy tayo magsishare ng kaalaman patungkol sa mga sasakyan, dabarkad, at good luck sa ating lahat, dabarkad. Thank you sa inyong panonood, at don't be a parts changer.